Praise the Lord. Okay, tayo lahat ay magsitayo. Buksan natin ang salita ng Diyos sa 1 Chronicles. 1 Chronicles, chapter number 28. Sa mga bago namin po, ang salita ng Diyos ay nasa atin. We come for the Word of God. Amen? At ang salita ng Diyos, yan po ang mahalaga sa atin. At ang salita ng Diyos ay dapat ito yung ating batas. Nila natin pinakikinggan para sa magandang lohika. But it must be our law. Pag sinabi nating batas, para mabago ang buhay natin. Para mabago yung mga iniisip natin, yung ideya natin. Look, we are coming from different walks of life. Galing tayo sa iba't ibang mga kultura. Lalo na sa Pilipino, no? Dami-daming mga kultura, kulturang Ilocano, ayaman ay Ilocano. Pero ako po ay ipinanganak sa Igorotlandia. Kaya magkaiba po yung kulturang dalawang yun. Pagkatapos ay, ang naging misis ko ay, ang misis ko pala naging misis. Ang misis ay, ang roots niya ay sa Bisaya. So, iba rin ang mga kultura nun, di ba? Iba ang Bisaya. Iba din ang Tagalog. Tapos nandito tayo sa Tagalog. Pag sinabing bunganga, parang mahirap tanggapin yan ng mga Tagalog, masakit daw sa tenga. Eh, yun naman ang turo sa amin sa na ang mouth ay mouth? Sabi nyo yung bibig, pero ang mouth, sabi sa amin, bunganga yun. Yung iba't sa Bacano. Tapos, yung pananampalataya pa natin, iba-iba. Pinamulat ka sa kung saan-saan. Doon sa Igorot area, pinamulat yung ibang mga Igorot sa sa Anito. Yung mayroong kahoy na parang sinunog. Pagkatapos doon ang i-worship yun. Kakatay ng baboy, pagkatapos ay yung dugo, yun ang iaalay, pagkatapos kakainin na namin yung baboy. December 25 yun, ginagawa. Ewan ko sa inyo kung ano naman ang pinalaki sa atin, di ba? As an Ilocano, iba din naman. Kaya iba-iba yung ating kaisipan. Amen? Pero maraming salamat, mayroong Word of God. This is the truth. Ito ang totoo. Kapag ikaw ay galing din sa akadim, iba rin, no? Masyado ka sa lohika, masyado ka sa siyensya, masyado ka sa psychology. So marami kumu-question yan. But if you are saved, are you saved? Amen. You believe in God? Yes. And you believe the Bible? Amen. Then this is the truth. Amen. Kahit ito'y humiwalay sa siyensya, kahit ito ay humiwalay sa psychology, kahit ito po ay humiwalay sa kung anumang mga uri ng siyensya at kaalaman, this is the truth. And I'd rather believe that rather than a scientist so-called who says that we come from orangutans. That we were, yun tawag nila sa evolution, na nag-evolve ka. Galing ka sa butete, pagkatapos tumalon, pagkatapos naging kabayo, tumakbo ng ilang milya, nakarating sa isang yungib, nakatayo.
nag-orangutan. Ngayon, there is a missing link. Yan, pinaniwala sa atin. Yan mo yung katabi mo, orangutan pala yan. Naman sabihin sa akin ng aking scientist na teacher, hindi ako naniniwala doon dahil mas naniniwala ako sa Diyos. Tapos ngayon, nagbabago. Dati, ang create lang ng Diyos, lalaki at babae. Ngayon, 5 na. Oh, yung iba, balaki. Yung isa, lakabi. Katapos ngayon, you are going to choose your own gender. Kaya ngayon, may kasal na, yung kasal nila, pwede na lalaki at saka lalaki. Kahit kailan, ayaw ng Diyos ang Ilocano at Bicolano mag-asawa. Bakit hindi makapalag yung iba? Siyempre, parehong lalaki yun eh. Siguro Ilocano at saka Bicolana, pwede. Yeah. Pero biro, no? Ba't ba tayo nag-iba-iba? Kasi walang iisang authority. Kaya nga may Bible. And we have only one Bible, the King James Bible. Wala ibang version. But the King James Bible. So when you come to church just like this, be sure that you know the Word of God. Ngayon po, titingnan natin sa 1 Chronicles chapter 28. At ano ang layunin natin? Makita natin, sapagkat tayo po ay nakatakdang magkaroon ng ating treasure offering na maunawaan natin that from that, kaya may offering, may treasure offering, is to build the church of the Lord. Para sa simbahan ho yun. At ang simbahan, yan ay itinatag ng Panginoon. Jesus Christ Himself came to build. He said, upon this rock, I will build my church. So ano ang church? Ang mga tao na ligtas at nabautismuhan. That's the church na nagkakatipon para maipahayag ang salita ng Diyos from here to beyond. Para maligtas. Para magkaroon sila ng access sa salita ng Diyos. At sila ngayon ay magbuklat ng Bible at sila ay maglingkod sa Panginoon. But way back in the Old Testament, itinuturo na yan ng Panginoon na napakahalaga ang simbahan. And so He now started, sinasabi niyan, i-build up natin yan. Sa Psalm 50 nga, verse number 5, kung makikita nyo. Sige, ipitin nyo muna sa 1 Chronicles. Ano pa lang ho ito, patikim. Please bear with me. Amen? 30 minutes naman, uupo kayo eh. 50 and verse number 5, ano sabi? Gather my saints together unto me. See, that's the church. Psalm chapter 50. Sa Old Testament pa lang, ayan na yan. Ano sabi yan? To gather? Gather is the church. It's an assembly. Just like this, assembling. Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by, see? That's a church. May covenant. We covenanted with each other so that we can sacrifice for the Lord. At doon pa lang sa Old Testament, pinapakita na yun talaga yung ating purpose in life. To get into God and worship Him with all our hearts. So pinakita niya yan in the building of the tabernacle last week, if you were here. Yung mga nakamiss yan, pwede nyong pakinggan ulit. How the tabernacle was built in the wilderness, and that it was so meticulous, and it was made of gold,
And all other things, yung pinaka-maayos at pinaka-best that the world can offer for the Lord. Because it's a tabernacle, because God is going to dwell with us, and a service must be done. Amen. Nakarating na sila sa promised land. Hindi na sila naglalakad, kaya hindi na tabernacle. This time, He is going to build the temple for the house of the Lord. And David was given that heart. Pero tingnan po ninyo, the verse number 2. First Chronicles na tayo. Balik na tayo. First Chronicles chapter 28. Verse number 2. Let's read. Ready, go. Then David the king stood upon his feet and said, Hear, ye my brethren and my people, as for me, in mine heart to build an house of rest, of the covenant of the Lord, and for the footstool of our God, and had made ready for the building. Verse number 3, but what is the problem? But God said unto me, Thou shalt not build an house, because thou hast been a man of war, and hast shed blood. Verse number 4, the Lord God of Israel chose me before all the house of my father to be the king over Israel forever, for he hath chosen Judah to be the ruler, and of the house of Judah, the house of my father, and among the sons of my father, He liked me to make me king over all Israel. Sino makikipagkumpara kay David? Hari ka ba? Spiritually, yes, we are now. Pero hari na ito. Pero sabi ng Diyos, hindi ka pwede mag-build doon sa templo. Matindi. Sa tingin mo, ikaw, qualified din mag-build ng temple ng Diyos. You see how great that temple is. When it talks about the Lord, there is a certain requirement. Hindi lahat qualified to help build and to be part of the building of the temple. Even the king, even this man from God's own heart was not qualified. Kaya tingnan po ninyo, kung tayo mapabilang, dapat tayo po ay magkaroon ng sense of value kung saan tayo napabilang. Amen? That's why treasure offering is a great thing. It will reflect, indeed, how much we value the temple that the Lord has started to build in our midst. Dakilang Diyos, kami po'y lumalapit, pagpalain mo po ang inyong salita, maunawaan po namin to lay the foundation of the things that we are going to do and that we should be busy doing in the next few days and years as member of Christian Bible Baptist Church. Maraming salamat po sa time na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seats. A king was disqualified for building. Sabi ng Panginoon, directly sinabi ng Panginoon, you cannot build. You will not build to me that house. And I have said, David was chosen already by God. He liked him. Pero sabi ng Panginoon, hindi pa rin pwede. Ano ibig sabihin ng Diyos? Kasi mahalaga templo. That temple is the house of God. That temple belongs to me then. I shall be there. Dare anyone say that he is qualified? You know, this king, tingnan niyo po, in fact, it was
In Acts chapter 13, inulit po yan. Acts chapter 13, verse number 20 to 24. Nandyan po yung tala na si David ay yung hinanap pa ng Panginoon para maghari. Saan? Sa Israel. Ipinalit niya ito kay King Saul na matigas ang ulo. Tinanggal ng Diyos doon sa tao na matigas ang ulo. Stubborn. Who had his own ideas. Who was moved by the mob. Na nagdesisyon siya. Hindi dahil sa utos ng Diyos, kundi dahil sa gusto lang niyang i-please yung tao at gusto lamang niya sa kanyang sarili. Siya ay nakipagtalastasan at lumaban sa nais ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, you do not deserve to be a king, and I will look for a person. Kaya doon sa Acts chapter 13 and verse number 20, and after that he gave unto them judges about the space of 450 years until Samuel the prophet. And afterward they desired a king, and God gave unto them Saul, the son of Cis, a man of the tribe of Benjamin, by the space of 40 years. And when he had removed him, he raised up unto them, who? David to be their king, to whom also he gave testimony and said, let's read all together this part. I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill my will. Wow, he had enjoyed the favor of God, but was not qualified to build the temple. Bakit ho ba? Ano ba yung templo na yan? Number one, because the temple was a house of rest. It is a symbol of peace. Pero si David, he is a symbol of war. He had shed many blood. His time was not a time of rest. It was always a time of struggle. Pagkatapos may lakas ng loob, may puso siya na magpagawa ng templo na dapat ay simbolo ng rest, ng katahimikan, ng kapayapaan, ng kapahingahan. But he is not a man of rest. He is a man of war. You see how the Lord looks at the heart. You're building a temple for me. The temple means what? Rest. Hindi po yung rest na pwede kang matulog lang pag nagpipreach. Ang ganda naman dito talaga sa simbahan ninyo. It's very resting. It's the rest of the heart. It's the true rest. It's the true Sabbath. Amen. Kaya yun po yung templo. Yan ay magiging bahay ng King of Peace. Pagkatapos ang gagawa ay sa King of War, ay parang tabingi na, blentong pa. Hindi nga talaga pwede. Because God sees the heart. The temple is a place of rest. Ang tawag ng templo, kaya tinatawag na templo, the house of rest. Lagay yan sa puso at isipan natin. House of rest. May kapayapaan. Kaya pag nasa templo I think hindi talaga yan bahay ng hindi yan para sa rambulan. Kayong mga kabataan, may mga kanya-kanyang barkada, pagkatapos magrarambol kayo pagkatapos, hindi ito. Hindi ito para doon sa mga magbi-BFF, pagkatapos may kaaway silang BFF. Hindi ito fraternity.
Na pag inapi yung kasama mo, pagkatapos ay apihin mo na rin sila. Hindi ito fraternity ng choir at saka fraternity ng Sunday school. Ay, mas maigi kami dito sa choir. Ay, kami din dito sa Sunday school. Ay, mas maigi ang mga usher. Taga-kolekta kami. Hindi yan fraternity. Hindi yan mga BFF. It's a house of rest. It's a house where people has already found the true rest, and that is Jesus Christ. The second thing, alam niyo ba, sa batas ng Diyos, ang mga dugo na dumanak because of war makes the land defiled. Tingnan niyo sa Numbers chapter 35. Numbers chapter number 35. Numbers chapter number 35. Anong sabi ng salita ng Diyos? Doon sa verse number 33. Very clear. So you shall not pollute the land wherein you are, for blood it defileth the land, and the land cannot be cleansed of the blood that is shed therein, but by the blood of him that shed it. See? Do not defile the land. Amen. The temple is a holy place. Yet you are going to defile it with a bloody hand. You don't do that to the temple of the Lord. There is only a holy blood that cleanses it, and that's the blood of Christ. Dare anyone say, because of His power, ay kaya na niyang mag-build ng temple? Hindi pwede. Because the temple is really a holy place. Amen? And then, you know, the third reason is that God, He said that dapat yung gagawa niyan is really very prophetic. Kaya tingnan nyo sa 1 Chronicles chapter number 22. Balikan natin yan. Sa 1 Chronicles chapter 22 in verse number 7. And David said to Solomon, andun na po kayo? My son, as for me, it was in my mind to build an house unto the name of the Lord my God. But, let's read with me. The word of the Lord came to me, saying, Thou hast shed blood abundantly, and hast made great wars. Thou shalt not build an house unto my name, because thou hast shed blood, much blood upon the earth in my sight. Biro yan. Ay talaga ng Diyos. But verse number 9. Behold, a son shall be born of thee, or to thee, who shall be a man of rest. And I will give him rest from all his enemies round about. For his name shall be... Ano ba yung ibig sabihin ng Solomon? Solomon means shalom. Solomon means rest. He is a king of rest. He typifies the reign of Christ. Kaya siya yung magiging qualified to build the temple. Alam po ninyo kung ikaw at ako ay nakakaintindi. When God built the church is the temple. Tingnan natin, para maintindihan natin, i-connect natin mga kapatid. Connect ba? Connect. Okay, tingnan natin doon sa 1 Corinthians chapter number 3. 1 Corinthians chapter number 3.
Pinag-uusapan natin ang templo. This time, the Lord now tells us, in our time, in the New Testament, yung templong yan. Ano sabi ng verse 16? Basahin natin. Ready, go. Know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? He's talking to the church. Some other people say he's talking to individuals. No problem, but he is talking about the Corinthian church. Kaya nga 1 Corinthians, that is a letter to the church at Corinth. So simbahan yun. Ibig sabihin ng simbahan, mga nanampalataya kay Kristo na ligtas, that has come to the Sabbath of rest, tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, nanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, naniwala na si Kristo na namatay, inilibing at muling nabuhay, at siya ngayon ang kanilang tinanggap at nasa puso nila, and so they have now the King of Rest in their hearts. And then they followed, because a person who has rest, a person who has received Christ, becomes obedient to the law of God. Hindi na siya pasaway. Hindi na siya lumalaban sa kalooban ng Diyos. Hello? Kaya marunong na siyang sumunod. At ang mga taong ito na nagsasabing sila'y tumanggap kay Kristo, ang unang utos ng Diyos sa kanila ay sumunod sa tubig ng bautismo. At sumunod sila. At pagkatapos niyan, they congregated, kagaya sa atin. Yun yung church. Kaya nga tayo, the church, saan? Sa Los Baños. The church at Naturesville. Oh, come to the church in the foot of Mount Makiling. Dito mo i-spend yung buhay mo. Amen. Huwag lang sa linggo ng umaga. Sa linggo ng hapon, punta ka. Sa Wednesday. Every day, punta ka. Kaya nga mayroon tayong eskwelahan. Eskwelahan para sa mga bata, eskwelahan din sa mga matatanda. Bible school. Amen. Kaya may mga gawain din tayo. Spend mo doon ang buhay mo. Yan yung church. Amen. Iyon yung templo ng Diyos. So sabi niyan, verse 16, ulitin natin. Know ye not that you are the temple of God, and what? The Spirit of God dwelleth in you. Kasi nga templo yun eh. That's why the Holy Spirit, the Spirit of rest, our Jesus who is our Sabbath, He is our King. He is our Sabbath. He is the rest. Kaya po sinasabing templo, sapagkat it is a symbol of rest. Amen. If you have received Christ, He said, come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will what? Give you rest. Have you come to Christ? Then you must have rest. Eh, ba't magulo ang buhay mo? Eh, paano nga nakikipagdambuno ka sa King of Rest? Naiga, alam mo ang ka-wrestling mo dapat? Yung jablo, yung sanlibutan. Hindi ang iyong Panginoon at ang kanyang salita. Amen. Napunta ka sa templo pagkatapos. Sasalangsangin mo yung salita ng Diyos. Ay, hindi ganan. Ay, kaya wala kang rest. It's a symbol of what? Peace. Ang templo ay dapat may peace. Kaya nga sinasabi natin, peace be with you. Oh, dapat talaga peace.
nag-aaway kayo pagkatapos Kaya ang magandang may simbahan. Nag-away man kayo sa labas, pagdating dito, peace na tayo ha, sorry ha. Di ba yun ang sabi ng Panginoon? Ay makipag-ayos ka sa kaaway mo bago ka pumunta dito. Dapat nakipag-ayos na kayo sa kaaway nyo kagabi pa. Ay pupunta-punta ka sa symbol of peace, pero doon sa puso mo, sa isip mo, ay gulong-gulo. Kaya pagdating mo sa simbahan, kumakanta lang, there is power, wonder worker. It is well with my soul. Hindi mo makanta. Kasi wala kang peace. Paano nga? Nakipagdambuno ka sa Diyos, kinaaway mo ang Diyos, nakipaglaro ka sa dyablo at sa mundo. Bakit ang tahimik kaya, no? Kasi yan ang templo. At ang sabi ng Diyos, tingnan nyo, ang templo pinananahanan ng banal na Espiritu. Holy. Kaya yung mga kasalanan natin, dapat nakikita natin. Alam mo ba kung bakit may altar? Para isuko mo dito yung kasalanan mo. Alam mo kung bakit may preaching ng salita ng Diyos? Para ihayag sa yung salita ng Diyos, makita mo makasalanan ka, makita mo yung kamalian mo sa buhay, at yan ay dalhin mo sa Panginoon so that you will have peace and have a holy life. Kasi yung puso natin, anong sabi ng Diyos? It's above all deceitful and desperately wicked. Wicked yan. Pagkatapos sabi niya, follow your heart. Hindi yun anong follow your heart yan. Follow the word of God. Ano follow your heart? Ang mga kabataan, dahil lang follow your heart siya kasi siyang tinitibok ng puso ko. Ang kamamatay ko kung wala ka. Sabihin mo sa akin. Ayusin mo yung puso mo. Kaya wala kang kapayapaan sa buhay mo. Because you follow your heart. Follow the Lord. You have come to the holy temple. Pagkatapos ay ayaw mong sundin ang Panginoon, ay di hipokrito ka. How hypocrite could you be? If you have the King of Peace, then you must have peace with God. Hindi kayo nag-aaway ng Diyos. Amen? So, hindi kayo nag-aaway sa Panginoon, ay di susundan mo yung kanyang salita. Ang susundan mo yung puso mo. Kasi nararamdaman ko to . Alam mo, natuturuan ng puso. Natuturuan nga pag nagagalit ka, di ba? Hindi mo naman kaaway yung kaaway mo. Pero dahil kaaway ng kaibigan mo, kaaway mo na rin. Oh, ay sino nagturo para awayin mo yun? Eh di yung BFF mo. Na masakit? Totoo yun. Kaya yung puso na yan, ay dapat talaga yan nahiya. Hindi pinakikinggan. Ba't kayo nag-walk out? May puso kayong iba? Kung mag-walk out, check your heart. Ihina, nilalamig daw. See, it's a holy temple. Did you come here to be corrected of the Lord? Ay di, magpa-correct ka sa Diyos. Ang liwa-liwanag naman ang salita ng Panginoon para sa tamang pamumuhay, di yun ang sundin mo. Bakit ba itong puso? Ba't ba yung iniisip ng iba? Dapat ang Diyos. Now, verse number 17, tingnan nyo, sa 1 Corinthians.
if any man defile the temple of God, him shall God what? Destroy. For the temple of God is, which temple? You are. Christian Bible Baptist Church is the temple of God. And we do not say that we are better than others. We only have become holy because we have the King of Peace. We have the Holy Spirit in us. Nung tayo'y tumanggap kay Kristo, have you been saved? Nung ikaw ay tumanggap kay Kristo, the King of Peace now rules your heart. When you receive Christ into your heart, then you have the Holy Spirit in your life. And He lives in this body. Then let the Holy Spirit work in your life. And do not defile it. Because that's how important the temple is. Kaya tingnan po ninyo mga kapatid, si David, King of Kings, King of war, he's a great king, a man of God's own heart, was not allowed to build the temple. Ano tayo may kukumpara? Ano bang meron ka? Ano meron tayo? Kumpara natin kay David. We don't deserve anything. Wala tayo dapat kinalaman sa templo ng Diyos. Hindi tayo dapat mapabilang. But because of the bloodshed of Christ, nanampalataya ka sa sinabi ng Diyos. Amen? At tumanggap ka kahit sino ka pa at ano ka pa. Kahit sino pa tayo, kahit ano pang naging background natin, kahit saan tayo nanggaling, kahit ano pang naging background natin sa buhay, but because of the mercy and the grace of God, Amen, He made us accepted in the Beloved. Ikaw at ako, bawat isa sa atin, ay tinanggap ng Diyos. At idinagdag hindi lamang sa kanyang pamilya, but when we started to follow Him in water of baptism, He put us in His church, in the temple. Kaya ikaw at ako, binigyan na ng kapangyarihan ng Panginoon to build, to be part of that building of the temple. Sabihin mo sa akin, isasantabi mo ba talaga yung simbahan? Marami sa atin ang magsasantabi niyan. Ayaw magbigay ng oras. Marami mga ayaw magbigay ng, may kausap nga ako kahapon, sabi niya, Pastor, bakit ba kasi ang tagal-tagal ng inyong service doon? Sabi ko, pag ikaw naman po nagsiselfone, ilang oras ho? Hindi na, pangiti siya. Ay, okay nga, ano. Ba't ang tagal-tagal mo sa TV? Pag ikaw nakakipaghuntahan sa mga kaibigan mo, nagiinuman kayo, mga ilang oras kayo? Kayong mga kabataan, ilang oras kayo mag-practice ng step ng sayaw? Pati linggo ginagamit nyo. Ilan? Ilang oras yun? Ngayon, nung oras para sa Panginoon, naiinip ka. Ilang oras ka pag ikay kumain o kaya magkape-kape man lang doon sa Starbucks. Pagkakain kayo sa restaurant, mga ilang oras kayo? Ilang oras? Tiningnan mo na yung oras? Alam mo, tiningnan ko yung oras. Hindi talaga kasyang isang oras pag ikay nagpunta ng restaurant. Hindi kasyang isang oras. Hindi nga rin kasyang 2 oras, lalo na pag marami kayo. Pag-o-order pa lang, 30 minuto. Paghihintay pa lang,
Pagkatapos pag isa-serve na, isa-isa pa. Hindi man sabay-sabay. Pagkatapos pagpunta ng simbahan, nakakainip naman. Ang tagal. I still have other things to do. Wow! Pero mo yung oras niya pa, hindi ka nga nakakadalo ng Sunday school. Hindi, pastor, nakadalo po ako 8:30, nandun na kami. Sabi niya, pero biro mo yung alas 12. 8:30, 9:30, 10:30, 11:30. 3 oras lang, 4 na oras. Pero pag nag-night swimming ka, ano yun? O kaya nung nagmamadyong ka pa? Nung nagbibinggo ka kaya, may ilang oras yun? O kaya nagsasakla? Oo nga, no? Oh. Pero yung oras natin sa Panginoon, tipid na tipid. Pag-uusap nyo nga doon sa messenger nung iyong mahal sa buhay sa ibang bansa, di ba? Ay sabi ko, amo, sakit na talaga ng tenga ko pag may makakausap ako nasa ibang bansa. Tiningnan ko, pampira, 30 minutes, 45 minutes na ito, usap lang namin. Kung ano-ano lang na pag-uusapan namin, ang dali nga. Ito, buksan mo nga Bible mo dyan. Pero mga kwento-kwentuhan lang. Uy, kumusta na si ganito? Ay, ito. Si ganyan. Ang dami-dami mong kinukwento. 1, 2 oras, 3 oras pa ikipag-usap. Pero pa ikipag-usap sa Diyos, ilang oras? Ha? Ilan? Hindi po, 5 minutes. Ang sakit na ng... Alam nyo, talagang dapat maintindihan natin yung importansya. Tingnan mo yung oras na ginugugol mo sa simbahan. Ay di makikita mo talaga kung valuable sa iyo yung simbahan. Yan bakit yun sa trabaho mo, nag-overtime ka pa. Kahit walang sweldo. Kasi mahalaga. Ba't ka nag-aaral pagkatapos ay nagpupuyat ka pa sa pag-aaral? Vanity lang naman daw yan. Di ba? Totoo naman, vanity lang talaga yan kasi hanggang dito lang. Pero kung yung pag-aaral mo at saka yung pagtatrabaho mo ay magamit mo para isa Panginoon, hindi yun magiging vanity. Kaya kayong mga nag-aaral, sasabihin nyo, aral-aral kasi nakakasira sa barkada eh. Hindi yan nakakasira. Tsaka yun, trabaho, vanity lang naman. Kung nagtatrabaho ka para ibigay sa treasure offering, magandang bagay. Doon nagkakaroon ng value. Because you are doing something else for building the church. Marami kasi sa atin, ginagawa ng lahat natin yan para lang sa sarili. Hanggang dito lang talaga yun. Kaya nga may templo ang Diyos na i-build up natin para doon, spend mo yung oras mo, spend mo yung treasure mo. Tingnan niyo. Mamaya, sino na naman ang patayayamanin mo? McDo? Kasi kakain ka doon. O kaya Jollibee? Ano naman? Maigi pa kay Ate Coritz. Nagbibigay sa gawain ng Diyos yun. Maigi pa sa coffee, sa kantin. Ang mga yun, silang pinayayaman natin. Pero para saan yun? Para lalo silang yumaman. Kakaintindihan tayo? Ang tipid-tipid natin
sa gawain ng Diyos. Ang gawain ng Diyos dapat binibuild up natin. Para, tingnan niyo, di ba binild up ito ng mga vanity na pera? Paano ka magkakaroon ng ganito nang wala pera? Magkano ba ito? Bala kong paltan na ho ito. Kasi magre-ready na tayo sa bago. Ito 25,000 to. Tapos hirap na hirap pa kapag si Sir King ang nandito. Nagre-reklamo nga yung iba kong mga ini-invite na mga pastor. Sabi niya, ang hirap naman pastor doon siya, nakatingkayad ako lagi. O siya, paltan natin. Sorry kasi, ito ang tawag niyan. Isinukat ho kasi yun sa akin. Ang tao pala, hindi naman pare-pareho, no? Meron palang Ivan. Pag yan tumayo dito, ay talagang wala na, ulo na lang makikita nyo, di ba? Sabi ko, sige, gayahin natin yung iba. Nagpapagawa ako, sabi nila, 70,000 daw yun. Kailangan natin ng vanity na pera. Para yung pera na yan, ay magkaroon ng eternal value. Amen? Saan tayo kukuha nun? Papalimos sa lansangan? Pupunta doon, magpipreach siya doon sa bus. Pagkatapos, magpipreach. Pagkatapos, kakailangan po ng offering. Pahira ka. Hindi natin gawain yun. Kaya ka napunta ng simbahan para diyan. Para ma-build up ang simbahan. Amen? Hindi tayo po pwede magsulisit sa mga gobyerno. Ang magbibigay niyan, mga anak ng Diyos, because the children of God should build the temple of God. At yan po ay pribilehiyo natin na makatulong, ma-build up yung bagay na yan. Ang sarap yatang makinig kapag medyo malamig. Ano? Tama? Yung iba lang kasi, pastor, lamig-lamig dito eh. Patayin natin kaya aircon. Ayaw nyo naman. Kasi pag pinatay natin ng aircon, bababa ang talagang bababa yung ating kuryente. Siya, patayin natin. Masarap yatang umupo sa magandang upuan, tama? Lalo na mga senior, no? Kahit nga hindi pa senior, nakikisenyor na yung iba eh. Kasi mas masarap dito. Sarap ho dito eh. Pag ayaw ko yung preaching, pastor, nakakatulog na ako dito eh. Pero may usher naman dyan. Look, ladies and gentlemen, kaya binibuild up natin yun. Kaya may mga treasure natin. What is that for? To build. Dahil napakahalaga ang templo. It is where people are built. Dito naikinig ng salita ng Diyos. Dito nagkakaroon tayo ng kalinangan sa mga bagay na spiritual, sa mga bagay na makalangit, at dito rin mayroon tayong pagkakaabalahan para yung atin pong mga talento ay hindi lamang gamitin ng sanlibutan. Gamitin ng boss mo. Gamitin ng eskwelahan. Gamitin ni Smart. Gamitin ng mga multinasyonal. Kundi magamit yan to build the lives of people. Amen. And save people. Amen. Kaya yung mga nagtitipid sa oras, nagtitipid sa kanilang treasure, nagtitipid sa kanilang talento. Aba, sandali, tanungin kita, do you understand that the temple is a house of rest? Do you understand that the temple, which is the holy dwelling of God, do you understand that it is the emblem of peace?
And that even the King David cannot build the temple. Only the man called Solomon, Shalom, the man of rest. Ikaw at ako, kaya binuksan yung biyaya ng Diyos para ikaw at ako magkaroon ng access doon sa hari ng kapayapaan. Doon sa man of rest who is Christ. At narinig mo, amen? Tanda mo nung ikay tumanggap sa Panginoon. Tapos nag-umpisa ka ng sumunod sa Diyos. Inumpisahan mo sa pamamagitan ng bautismo. Pagkatapos nung makita mo yung gawain, inimpusahan mo sumama sa choir. Pagkatapos ay naturuan kang mag-soul winning. Tapos naturuan kang magbihis, naturuan kang mag-ayos. Naturuan ka alisin yung mga bisyo mo. Yung iyong pag-iinom, yung iyong pagmumura, lahat ng mga yan naturuan ka. At patuloy kang tinuturuan dito. Na habang nandyan ang simbahan, the pulpit is right here. The teachers are right there. And our ministries are here. So that you and I can be built. And you and I can participate and serve in the dwelling of the Lord. Kaya saan ka? Will you spare time? Not only spare time, but give more time. Will you give more of your treasures? Will you give more of your talent for the Lord? That is the question that each of us should understand. Tayong lahat ay magsitayo. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa ipinagkaloob mo sa amin na inyong salita. Pagpalain mo po ang inyong salita at katotohanan nito sa amin pong buhay. Maraming salamat sa simbahan, sa templo where there must be rest, there must be peace, and that there must be holiness as you are here with us. Thank you for giving us the privilege to build it with you, both in our minds and hearts as well as in our actions. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na nawa ang pangalan mo po ang siyang maitataas. Pangunahan mo po ang altar call in Jesus' name. Amen. Habang tinutugtog ang awiting paanyayang, nakikita mo ba kung papaano